Hello friends! Good morning! Today is Tuesday and ayan, nakatrintas na or nakaayos na yung buhok ni ate. And ayan, nag-ano siya, drawing dyan. And update naman sa aking mga mata. Ayan. Update. Parang parang nag-review. Alam ko na pala kung ba't ako nagkaganyan. Kasi last Saturday, weekend, napunta kami sa allergy clinic ko. And binigyan ako ng doktor ng bagong gamot. May side effect siya sa akin kasi matapang siya na gamot. Parang ganun din yung nangyari nun sa akin. Nag-take ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Parang may side effect siya sa akin. Hindi ko alam na may mga ganyan-ganyan akong kaartihan sa buhay. Kasi siguro hindi naman ako sakitin dati ng bata. Lalo na ng bata pa ako. So hindi ako nagtitake-take ng mga gamot na kung ano man yan. Kaya ngayon ko lang siya na-discover. Ito yung gamot to na binigay sa akin ng doktor. Ayan. Ayan, na-take ko na siya. Kaya pala, pero nag-stop na ako na i-take to kasi parang nararamdaman ko na may kakaiba siyang effect. Kaya in-stop ko na siya since Monday. So, andyan pa siguro yung gamot sa aking katawan, kaya ganyan pa yung mata ko. Pero parang pa-okay naman siya. Sana, kasi mamaya, may swimming lesson din si ate. Kayo guys, meron ba kayong mga ganitong ganap? Meron ba rin ba kayong ganito sa akin, sa sitwasyon ko? Sinishare ko lang kasi baka yung iba dyan, ganun din, may ganito sila na nararamdaman para alam nyo rin. Ako, feeling ko talaga ito. Kaya next weekend, baka pumunta kami sa doktor. I-stop ko na yung pag-take sa kanya. And since na-stop ko siya, parang nag-okay na yung katawan ko. Siguro sobrang tapang ng gamot, nagiging parang side effect siya. Ganon. And sana maging okay na naman ako dahil alam niyo naman, kailangan ako ng mga anak ko. And then, gugura na kami and gusto ko itry na maglakad kami papuntang kindergarten. Actually, kasi malapit lang naman yung kindergarten dito sa bahay. And bukas ata kasi magiging maulan. Hindi ko alam, hindi ako sure. Gusto ko kasi malaman kung ilang minutes talaga exactly yung papunta doon galing dito sa bahay para bukas or pag maulan man, alam ko na kung anong oras kami lalabas ng bahay. Alam nyo naman pag may mga kasamang bata at naglalakad, marami silang dinadaanan. Lahat yata sa labas ay kaibigan nila, kahit yung mga bulaklak, yung mga langgam, yung mga bato, alam nyo naman si Bunso. So ayun guys, lalabas na kami and see you later. Hatid na namin si ate niya. Nahatid na namin si ate niya. Siguro mga 10 minutes lang naman kami naglakad. Parang mga ganun. Tapos marami kaming kasabay, maganda rin. At pinapatakbo ako ni Bunso. Kaya, ayun, exercise din. Ayun, tumatakbo siya. Bunso! May malapit na 100 yen shop dito. Punta kami ni Bunso. Ayan, di pa siya open. 9 pa yung open niya. Ayan si Bunso sa gatsa-gatsa. Ang paman. What's that? Kakasabi ko lang walang bibili. Meron silang ayan, mga cute. Sa mga pambata na mga candies. Mga cute. Ito, naalala ko ng bata ako sa mga ganito. Silang mini cola. And ito pala for 100 yen for 4. Ayan. And ayan, dito tayo sa mga kitchen. Bibili ako ng tray. And ito yung kanila. Walang masyadong choices dito. Ito lang, dalawa lang, may maliit, may malaki. Siguro ito na lang. Ayan na naman po tayo sa 100 yen shop. Nakakaano na naman, nakakaakit. Ang dami-daming mga cute. Mga plato-plato nila. Cute. Ayan mga ayan tray. Pag gusto mo mag-ayos-ayos ng bahay mo, yung mga abubot, dyan lalagay. Meron silang ito pang wall decor. Yan, pang wallpaper siya. Mga ganyan. Pinoproblema, iniisip ko pa rin or pinoproblema ko pa rin yung boots ko, yung rain boots. Kasi magiging maulan na sa Thursday, Wednesday, tapos Tuesday na ngayon. Di pa ako nakakabili. Pero okay lang, meron naman ako dun parang sapatos na parang goma na. Pero ano yung nababasa sa loob, tsaka masakit sa paa, maglalakad lang kami, diba? Parang hindi siya 100 yen shop. Tapos may Yakult dito, 100 yen lang siguro to. Peraso ba siya? Marami din siya 100 yen. So, nag-shopping siya. Saya-saya niyan. Ayan, bahay na kami guys. Kinuha ko pala to battery to sa bicycle namin. So-charge ko siya kasi mga ilang percent na lang. And mamaya lalabas din kami ulit yung Bunso kasi magjo-join siya. Teka nga, kasi magjo-join si Bunso sa parang free class siya dyan sa Yochen. Same Yochen kay ate. And yung tawag sa kanya San Hiroba. And mga 3 years old yun ang join doon. And si Bunso pwede na siya mag-join. Kaya meron din ako mga kilala na nanay
na classmate ni ate ngayon or kay schoolmate niya. Kasi dati nagjo-join si ate ng 3 years old si ate. So, ayun, si Bunso naman ngayon yung magjo-join. So, ayun, charge ko lang tong battery ng bicycle namin. Ito yung charger niya. Ilalagay siya dyan. Ayan, ganyan siya. Yung sura niya. And, ito, sasaksak siya. Yan, napabili ako sa 100 yen shop nito. Pero okay lang, baon-baon niya mamaya sa swimming school. And ito yung binili ko na tray. Ayan. Dalawa, magkaiba yung design na binili ko. Mabuti hindi nabasag kasi si Bunso nagbit-bit nito kanina. Ito parang wooden style. Pero plastic siya, plastic. Ito naman parang ano may tawag dito? Yung ganito. Di ba parang sikat to or uso to ngayon? Hindi ko alam kung hanggang ngayon uso pa rin. Baka nahuli na ako. And bumili na rin ako ng tinapay. Baon namin mamaya sa swimming ulit. Kasi pinapakain ko yun si ate ng tinapay, before or after niya mag-swimming. Ayan. Ayun, yun lang naman yung binili namin. Papahinga-pahinga muna ako. Dadalhin ko pala yung mother's book ni Bunso. Baka kailangan mamaya. Kasi para mag-aaral sila doon. May teacher din sila doon. Para mag-aaral-aral na rin. Pero mga 1 hour lang. And baka makakuha si Bunso ng ganitong attendance notebook. Nakadalawa na nga si ate. Ayan, nakadalawa na si ate ng book sa class na yon. Yan, yung pangalan sa kanya is, ayan, Sansan Hiruba. Tapos dito may pangalan. Parang attendance notebook something. Tapos pag i-open mo siya, may mga ganito. Ayan. Para mag-attendance talaga ng sticker. Ito siya, October. Ito naman November. Ayan. Parang nag-aaral na rin sila. Kaya maganda rin na mag-join kami ni Bunso para yung ibang nanay someday or next year na maging classmate ni Bunso is kilala ko na kahit papano, diba? Nag-relax at nagkape-kape lang kanina. Hinahanda ko na tong room shoes namin ni Bunso. Ayan. Ito kay ate to, yung luma niya. 15 yung size niya. Ayan. Kaya maganda na kasi yung mga shoes ni ate na pinaglumaan, lalo na yung mga unisex or yung kulay mga black, white, ganun, magagamit ni Bunso. Para mag-i-school na rin si Bunso. And yung aking room shoes na isa, ito. Ayan. Matagal ko na rin tong gamit na room shoes na to. Actually, malaki siya. Dapat yung maliliit or manipis lang talaga ang room shoes. Nag-order na rin ako sa online ng room shoes talaga. Yung manipis lang talaga. Kasi yung nakikita ko sa 100 yen shop, siya, parang travel sleeper. Sleeper lang talaga siya. Yung room shoes talaga na ginagamit nila is parang may ganito. Pero manipis lang. Parang pangbahay na tsinelas pero may ganito. Basta papakita ko na lang dito sa screen yung ibig kong sabihin. Baka nahirapan mag-explain. Ayun, and dadalhin ko yung kanyang mother's and child book, ba tawag dito? Para katunayan ba na 3 years old na si Bunso. Kasi maraming nagugulat na pag sinasabi ko 3 years old na si Bunso. Kasi akala nila magti 3 years old pa lang. Kasi maliit-liit si Bunso, parang ako. And ayun, nalagay ko dito sa aking bag. Ito nabili ko to sa 100 yen shop. Malainit-init na sa labas. And magbabike kami papunta doon ngayon. Kanina maganda yung exercise din yung naglakad kami papunta doon. Ganda rin para sa mga bata yung maglakad-lakad. Lalo na si Bunso maglakad-lakad. Pero si Bunso kasi tumatakbo siya. Maraming mga sasakyan doon banda papuntang school. Kaya minsan nagdadalawang isip talaga ako maglakad. Kaya nagbabike kami madalas. Naglalaro siya ng car niya. Yeah. Inside car. Yes. Yes. Here is a car. Yung bicycle namin. Battery, charge ko. Ay, lalabas na kami ni Bunso. Siyempre, ang basura na naman. Let's go. Hey, Mama. Hello! We're home! And yan, yung aking mata parang okay na siya. And ito yung ginawa ni Bunso dun. And ito si Bunso. Tanoshi? Tanoshi jigaw. Tanoshi? Tanoshi siya. Nag-enjoy yan Namumula yung pisngi niya. Mainit kasi. Pawis siya, mabaho. And ayun, nag-enjoy naman si Bunso today sa Sansan Hiruba or yung free class nila sa kindergarten. Si ate kasi dati na nag-join siya, mahihain si ate. Kaya medyo hindi nakakaganang pumunta or mag-join kasi si ate mahihain, laging nakadikit lang sa akin dati. Pero ngayon okay na si ate, nag-iba yung niya. Siguro kasi mas okay siya pag wala ako, hindi siya nagpapa-baby, ganun. Sa school pala, yung isang school staff doon or yung teacher doon na matanda. Kilala niya na ako dati pa nang nag-join kami sa preschool. Si ate pa lang yung nag-join doon kasi mga 3 years old yung pwede. Maganda rin may free na ganun, free lang siya. And ang ginagawa nila, nagpi-play sa labas, sa park ng kindergarten, tapos
may binabasa na libro yung teacher, tapos nakaupo sila bunso. May ginagawa sila yung kanina, ayun, yung tawag dun, koinobori ba? Talagay ko na dito sa screen, yun yung tawag dun. Meron kami nun di ba, yung fish. Kaya ayun, yung ibang teacher dun, kilala na ako. Parang ako lang kasing foreigner dun. Tsaka hindi naman siya ganun kalaking school. And yung isang teacher dun, sabi niya, minsan daw, meron silang English lesson daw sa school na yan. Parang 10 times a year lang. Ayun, sabi niya, kung pwede daw ako, magbasa ako ng libro sa mga bata. Kaya ito, binigay niya sa akin or pinahiram niya sa akin yung libro na to. Parang Japanese, ano siya, fairy tale story. And, pero naka-English ata siya sa loob. Ayan. So, magpa-practice akong magbasa. Actually, wala akong experience sa mga ganito. Sa mga anak ko lang. And nang una, yung reaction ko nang sinabi niya sa akin na kung pwede daw ako magbasa ng book sa mga bata dun sa kindergarten. Yung unang reaction ko is no. Siyempre, nahiya ako. Wala akong experience and everything, di ba? Ganun naman talaga. Kasi mahihain niya ako dati. And naisip ko na, why not, di ba? I-try ko naman, subukan ko, di ba? Pag mag-a-apply naman tayo ng trabaho, laging parang first time natin, kinakabahan tayo, ayaw natin. So, siguro gusto ko siyang gawin or i-try. Wala naman akong trabaho and wala namang sweldo yun. Free lang na magbabasa ako doon sa mga bata. May mapapala naman ako. Kumbaga yung experience, yung magiging kapalit noon, experience ko. Experience na magbasa sa mga bata. And kanina nagbasa yung teacher ng, pero Japanese, yun tinitingnan ko kung paano niya gawin. So, parang madali lang naman. Parang madali. Basta magpa-practice ako. And sabi ko, gusto kong tingnan kung paano gawin. Kasi may nagbabasa daw din ng English. So, sabi ko, next time titingnan ko kung paano para ma-practice ko. Parang ganyan lang. English. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, di ba? Marunong naman tayo mag-English. Hindi lang siguro magaling. Parang ako, yung iba, hindi magaling. Pero marunong. Sabi lang, one day, sabi ganun, pa-practicean ko kayo. One day, 5 young men came to propose to Kaguya Hime. Kaguya Hime said, I will marry the person who bring me what I wish for. Bongga, pwede na ba? And mamaya may swimming. It's a book. It's a book? So, ayun, magpiprepare muna ako ng lunch namin and mamaya may swimming lesson pa si ate. Ayun yung ginawa ni, ni Bunso. Ba't ka ba? Pipicturean ko kasi siya, nagpapakit siya ng ganyan. Mahal, ba't ka ba nakaganyan? Nakanguso, nagpapakit kasi siya. Kami sa swimming. Nalagay natin yung aming shoes dito banda. Hi, let's go. Si ate. Ayun na, yung dalawa. Ayun, nasa swimming lesson na si ate at si Bunso. Labas kami. Mama, Bunso. Bunso, apo na yo. Punta kami dyan sa Donkey. Tingin ako kung may boots. Ayan, baka meron dito. Rain boots. Aba. Kawaii ne, kore. It's cute. Kawaii ne. This one, Bunso. This one, kawaii. Kawaii? It's cat. Cat. Ano ba yung rain boots? Ito uwabaki. Ito rain boots. Yan lang. Ang lalaki naman yan. Ito may rain boots sila. Pero ang laki naman. Parang hindi naman rain boots. Parang bagyo boots na to eh. Wala bang iba? Labas na kami dun sa Donkey. And si Bunso. Kinakain niya na yung baon niya. Ako naman ito kape. Ayan. Nakiupo pa kami dito. Merienda lang pala kami dito. Nandun yung Donkey. Nakiupo lang kami. Oishi, chocolate. Ano na si Bunso. Tapos na siya kumain. Nagpe-play lang siya doon. Bunso! Lala. What are you doing? Ay, orasan. Makukuha. 100 yen. Nani? May mga ganito pala dito sa may Donkey. Mga gatsa-gatsa. Napi-play lang si Bunso. 1 hour naman yung swimming lesson ni ate. Kaya habang nasa swimming lesson si ate, ganito kami ni Bunso lumalabas. O minsan sa park, lalaro. Nakita ko ito, masaya. Ayan, masaya. Ibig sabihin niya. Ako ba yun? Sinasabihan niya, masaya. Masaya yung restaurant siya. Ayan, sa likod. Nandito si Bunso.
Ayan, si Bunso. Marami palang gatsa-gatsa dito. Sino mahilig sa gatsa-gatsa dyan? And ayun guys, mamaya pag susunduin na lang namin si ate. And siguro dito ko na rin i-close tong vlog natin. Kasi susunduin na lang naman namin si ate. Tapos mamaya mabibisi na rin ako. Pag uwi namin ng bahay, magluluto ng dinner, ganun. Fish daw, ayun, saka na. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa amin today again guys. And sana nag-enjoy din kayo. Anong ginawa nyo today? And ayun, see you sa susunod na vlog. Bye!